Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila, number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio at Sipag, naglilingkod para sa sambayang Pilipino.
makapangyarihan. Habag sandigan, ika'y maasahan. Biyaya mo sa amin, walang katapusan. Banal, tapat, mabuti kang tunay. Ikaw ay dakila at makapangyarihan. Habag sandigan, ika'y maasahan. Biyaya mo sa amin, walang katapusan. O kay tamis ng iyong pagmamahal, sa piling mo ako ay kompleto na. Sa iyong presensya ako'y may pahinga. Wala na akong ibang hahanapin pa. Banal, tapat, mabuti kang tunay. Ikaw ay dakila at makapangyarihan. Habag sandigan, ika'y maasahan. Biyaya mo sa amin, walang katapusan. Okay, tamis ng iyong pagmamahal, sa piling mo ako ay kompleto na. Sa iyong presensya ako'y may pahinga. Wala na akong ibang hahanapin pa. Dahil sa iyong dugo, nawawasak ang sumpa. Buhay na walang hanggan, amin ang nakakamtahan. Dahil sa iyong dugo, Dahil sa iyong dugo, nawawasak ang sumpa. buhay na walang hanggan, amin ang nakakamtahan. Halina't sama-sama, purihin ang ngalan niya. Halina't sama-sama, purihin ang ngalan niya. Jesus, Jesus, purihin ka. Jesus, Jesus, purihin ka. Jesus, Jesus, purihin ka. Jesus, Jesus, purihin ka. Tamis ng iyong pagmamahal, sa piling mo ay kompleto na. Sa iyong presensya ako'y may pahinga. Wala na akong
so much, Jen. Jesus, purihin ka. Good morning, guys. Good morning, Metro Manila at mga mainit na mainit Los Angeles. Ito po ang iRadio, araw po ng Tuesday, August 20, 2024. Ay, super init po nga. At dyan naman sa Manila, nakita ko may mga baha, traffic pa rin kahit saan lugar dyan sa Metro Manila. Ang nangyari ba at balita ko yung bundok ng Taal ata Bundok? I mean, Bulkang Taal. Bulkang Taal. Ay bumubuga na naman. Yun, oh. Nagwawala na naman siya. But anyway, no matter what, andito po tayo. Sama-sama tayo dito sa ating programa hanggang 9 o'clock tonight. Today, makakasama po natin Pastor Arwin Nunez. Ayan, para sa salita ng buhay. At mga nag-breakfast na dyan, good morning dyan sa inyo. Ayan, at danda lang sa pagsubo, baka mamaya ay mabilaukan ng mainit na kape. Mabilaukan. O kaya tinapay. Ayan, ako. Ma'am, si bumati ka na. Okay. Magandang po tayo. Whether they like it or not. Kumusta po kayo? Kumusta ang inyong araw? Kumusta ang umaga? Ayan, syempre, pasalamat tayo for another day. Every gising is a blessing. Sabi nga ni... Sino ba may sabi niya? Si Ogie. Ogie. Si Yung Ogie. napapanood ko sa Ogie. Ogie. Hindi si Ogie Alcacid. Si Ogie Tapogi. Yung bakla na yung basta si Ogie. Ayan. Yan. Ayun na yun. Kaya thank you Lord. Thank you lang tayo. O diba? Dahil sa okay. Yung maraming doon kina-rejoice din sa Rizal. Walang pasok dahil sa smog. Yun ang gagaling doon sa sa Taal, maraming sinisipon, mataas kasi maraming lugar nila. inuubo. Ayun. Kailangan ng mask. Oo. Kaya sa Cavite rin, wala din pasok doon. Especially, siyempre sa bandang mga Batangas yan. Wala yan. Sigurado Oo. yun. Ay, Ogie Diaz pala yun. Nako. Si Ogie Diaz. Okay? Yun. Kakasakit ang ulong init. Ako hindi ko na inisip na mainit. Hindi. Iniisip ko nag-snow. Hindi ko iniisip. Iniisip ko malapit ng Pasko. Nararamdaman ko. May pasok na daw ngayon. Ayan. Back to school na yung mga estudyante. Back to school na. Basta yung mga anak nyo, pasuotin nyo lang ng mask. Para hindi nila malanghap. Kasi, sinasabi dyan, dapat may, katulad dito sinasabi kung polluted ang ang air Sinasabi. Every day. Yes, nasa cellphone din mismo Air is not good. Yan, hindi maganda. Namomonitor namin yung rito. Sila. Yung pollution. Merong yun. Kaya hopefully diyan din. I'm sure meron yan. Kaya lang hindi lang, I don't know, kung paano nila i-disseminate yun. Meron. Oo, kaya, nababantayan yung... Hindi, ingat na lang lalo sa mga bata. Lalo yung mga asthmatic. Nako, delikado yan. Baka kung makalanghap na naman ng maduduming hangin, matitrigger yung asthma nila. Diba? Kaya, ingat-ingat lang po. iRadio. Okay. Ayan. Sige, pumati na tat ng Magbati na ta. Para makauwi ng maaga. Yeah, I'm still sleepy. Di pa ako nakaka-recover sa aking mga puyat-puyatan. Yan. You are now listening to the sound song DJ Rams. Okay. Good morning guys. Tuesday, Wednesday naman dyan sa inyo. Okay. Maganda po tayo lahat. Ayan na naman tayo. Sana'y nakapag-almusal na kayo. Ay, yung iba baka nag-brunch na. Sila Joyce, hindi pa nag-almusal. Isang kembot na lang. Berna naman tayo. Di ba? Bilisan, no? Grabe. 2 weeks na lang. September 2, which is September 3 dyan sa inyo.
anong araw ba yun? Wala po kaming iRadio. Ano ba We yun? will be celebrating the Labor Day. Monday dito. Bali, Tuesday naman doon. Tuesday na sa kanila, September 3. Ayan, wala po tayong iRadio nun. Kung ano yung holiday dito, tinataon din namin. Para makapag-holiday din kami. Alam mo naman si Ma'am Shi, medyo humihina ng mga tuhod. Ay, grabe siya, oh. Ako pa, ang tagal kong puyat. Anong sinuturo ko? Hanggang alas 2 ako. Gusto ko lang, syempre kailangan magpapahinga din tayo. Yeah. We need rest. Oo nga. Oh, di ba? Kanina na-stress ako sa trabaho, but it's okay. Tinigilan ko na yung trabaho ko para hindi ako ma-stress. Yun lang ang kasagutan doon. Binitawan ko at nag-email ako doon sa dapat emailan. Sabi ko, ang hirap ng ginagawa ko, wala na akong magawa kundi sa'yo. Sa susunod na lang yan ulit. Sabi ko talaga, sinabi ko talaga. Sabi mo sa, better luck next time. Yan. Better. Number luck. Yeah. Okay. Okay, una sa listahan na nakita ko. Una-huli man ako ng pasok, pero okay na sa kanya yan. Rejoice Horfilia. Hello, Rejoice. Si Mary Grace, Kabigin. Elaine Gonzalez. Elaine. Kumusta na si Nathan? We're praying na maging okay na siya. Okay yan. Ayan, Mel Cruz. Pastora Marvic Trejano. Rosie. Manilyn Agustin. Mami Pastora Foster. Sister Laura Carmina. Rachel Joy Bonetes. Negra Petita. Ade, grabe. Pastor Ron Reyes. Hello po. Ron. Ate. Kamusta na sa Ron inyo? Ramakira. Okay. Ang kumari kong beautiful. Jen Nunez. Charmaine Rabago. Pastora Nerissa Gura, Colorado. Hello po. Kumusta kayo dyan? Pastora, magandang morning. Okay. Lynn Sales. Nakakamiss naman sila. Oo nga. Pastor Chris. Pastor Abhishek Singh. Namaste from iRadio Okay. India. Aha. Yeo Bibidor. Yeah, oy. Oh, by the way, soon to be iRadio Manila at saka baka magsabay na rin yung iRadio Tokyo, Japan. Wow, talaga naman. At meron tayong mga emails na pa-follow up doon sa interest nila sa maging counterpart po ng iRadio LA. Ayan. Okay. Sino pa? Pastor Sammy Santos. Ayun. Good morning. Ayun. Aba, si Roma U. Ordinario. Pastora Mary Grace Bo. Napapaligiran ka ng pastor dito. Maraming pastor na dito. Thank you, Lord. Siyempre, Pastora Mary Grace Bo. Yan. Ate Berna. Ito pa, Pastor Israel Jobson Bumaga. Ayun, kamsat. Ayan. Pastor, kamusta kayo? Good morning po. Ayun. Kabayat, good morning. Pakansan tayo. Kamsalida Blanca. Ano ba yan? Okay, hello Pastora Mary Grace Velasco ba? Hello, Blessed hello. day din po. Hello po, Ma'am Shi and Popsi. I'm back. I'm back. Sino may Thank sabi? you po. Sabi ni Pastora Mary Grace Bo. Ayan. Ayan. Alam ko kung bakit. Alam na this. Galing sa abroad po yan. Nagpunta po ng Singapore. Ayan. Kababalik lang po kaninang umaga niyan. Umaga. Okay. Madaling araw pala. Hello din kay Tess Salas Lasak. Tess Salas. From Langit Street. Langit Street. Namimiss ko ng mga taga-langit. Ano nangyari na sa inyo? Ha? Yeah, busy yan. Anong hasayo, ano man sa akin, ang ba pinagsasabi? Pastor Sammy Santos. Mahaba na hair ko. Mainit siya, pero okay lang. Carry pa, carry. Medyo masakit ang ulo ko rito sa kanan. Init lang yan. Sa init nga. Just drink water. Maraming tubig. Kampay! Ayan.
Kaya mga ating mga viewer dyan, kung kayo nakakaranas ng Mga sakit-sakit na ulo mo. paninikip ng Minom kayo dibdib, ng tubig. tubig. At saka pwedeng, alam mo yung bimpo? Ayan, bimpo. Tapos, ganun-ganun. Bimpo? Anong sila, yung face towel? Oo, yung face towel. Ganyan. O kaya maligo na lang kayo. Yun? Pero kung nasa labas lang, magbaon kayo ng, alam niyo gawin nyo, doon sa plastic, maglagay kayo ng yelo, maglagay kayo doon ng face towel, yung manipis lang, na pwede yung carry-carry, na pag medyo iba yung nararamdaman nyo, basa yun, di ba? Tapos, syempre, pipigan nyo ng konti, tapos, ganun-ganun nyo sa face nyo, sa liig. Pero ano, manlalagkit ka nun pagkatapos. Hindi ba? Tubig naman yun eh. Ayan. Yan. Hello kay Jet Kabigting. Hello, Che. Okay, sa Bataan daw po, umabot na din yung abo na binuga ng bukan. Ay, talaga? Oo, syempre. Yung sa Talisay, Batangas. Dinadala kasi ng hangin yan eh. At hindi daw maganda yung simoy ng hangin dyan sa Oo, ingat-ingat. Talisay. Baka tamaan ang mga baga natin, no po? Kasi mayroong acid yun. Yes. Sulfur. Okay. Saka yung mga mata natin, ingatan, sunglass po tayo. At kung maaari, wag nang lalabas dahil yung masakit sa mata yung mga buha-buhangin. Yes, ingat-ingat lang po, no? Kung hindi naman kailangan lumabas, wag nang lumabas. Lalo mga bata, wag nang palalaroin sa labas. Mag-face mask na lang kayo. Kung kailangan lumabas at may bibilhin, then wear face mask. Face mask. Okay, hello kay... sino pa? Mami Irene, Manalo Gabriel. Yes. Good morning po. Mami Irene, nanay ng mga Manalo. Siyempre, at si Rosie Culiba. Rosie. Buti si Rosie, alam mo, matyaga ito. Siyempre. Araw-araw nandiyan dyan parating. Walang paltos yan. Sa Christmas, may regalo sa akin to. Bibigyan ko siya ng Christmas tree. Para marami maglalagay ng regalo dun sa ilalim. Diba? Ganda yan. Christmas tree na lang bigay mo para marami siyang regalo matatanggap. Ayan. Okay, 24 minutes past 7. 6 na minuto na lang. Station ID na ta. At kayo ay nanonood live dito po sa iRadio, Los Angeles. Yes. Ayan, kape-kape muna dyan habang nagbuburda ako dito. May tinatapos akong tinatahi ko kanina. Gumagawa ko ng apron. Apron? Oo, i-regalo ko kay kay Joyce. Kasi hindi umuwi si hindi umuwi si Rocky kagabi. Ganon? Alam? Dito nakitulog. Namuti ang mata ni Rejoice kay hintay. Okay. Banggitin ko naman muna yung ating mga winners kahapon. Yun, sino man? Antay nyo lang po yung ating yung ipapadala. Jolette Rodelas. Yan. Teka, tingnan natin just to make sure. Yeah. Pastor Sammy Santos, Lola Carmina, Rachel Joy Bonete, Joyce Mendoza, Pastor Marvic, Criza Narbato, and Maridet Gamos. Wala sila. Okay, then maya-maya po. Alam niyo na po, pasensya na kayo at talagang busy-busy yan. Sobra. Oo. Walang time na jumingle. Oo, sa totoo lang, kahit sa office, Hoy. alala ko, naiihi pala ako. Pupunta na ako sa bathroom. Masama yun. Kaya nga, pupunta naman ako. Dapat jumingle kahit di ka na-jingle. Mamaya magkakasakit ka sa Napapainin sa bato. Ayan. Diyan nag-uumpisa yun. Kaya parati nakaupo. Nga eh. Masama yun. Lagi nakaupo. Kailan tatayo parati. Kasi diyan nag-uumpisa yung mga Ang hirap yung matagal ka nakaupo tapos nakababad ka sa ginagawa mo. Oh my God. Ang sama ng pakiramdam ko. Tumatayo ako tapos may mga halaman, may mga orchids ako doon. Sorry, Richard. Utot mo batsi. Dumating.
Umuwi nga pero gabi, madaling araw na. Si Regis, hindi mabubuhay kapag wala si Rocky sa buhay. Siyempre! Ay, nako. Kayong mga babae, mag-aasawa kayo ng pogi. Ayan. Tapos, lagi niyong pagsususpetsahan. Ay, ikaw, feeling ganon? Feeling mo? Ay, automatic na. Feeling gera, ganon? Yung sermon ni Pastor Procer nung una, di ba? Kayo mga babae, mag-aasawa kayo ng mga gwapo. Tapos, pagsisilosan niyo. Wala tayong magagawa. Hindi naman pogi, ang mga feeling lang. Feeling gera nga. Yeah. Feeling gwapo. 9:30 p.m. daw siya dumating. Oy, 9:30. 9:30. Wow, pogi problems. Wala tayong magagawa. Pogi problems, ganon. Mga anak kami ni Adan. Oh, sinong yung matandang Adan, ganon. Ang mag-anak namin si Adonis. Adonis, ganon. Wala tayong magagawa. Ganun talaga, mga malalakas sex appeal namin mga kalalakihan. Baka wala yung appeal. Yung ano lang na naiwan. Ito, basher din ito. Oh, pogi problems, ganon. Wala. Wala tayong magawa. Ganun talaga. Really? Eh, paano naman sasabihin namin? Oh, para kaming, alam mo ang mga babae, parang wine yan eh. Ano? Habang tumatanda, gumaganda at sumasarap yung aming mga kabutihan. Yan. Talaga? O, di ba? Oh. Sige, mga kababaihan. Itayo ang mga palda. SM Bandila. Di ba? Sorry. Hindi kami umiinom. Ganon, ha? Hindi kami manginginom. Pag nagtubig lang kami. Ganon, ha? Ano ba? Ay, nako. Si ma'am, si laging fresh. Habang tumatagal lalong ano? Tinanggalan ako ng audio. Wala na. Nawala audio, sabi. Hindi, wala. Walang ginagalaw. Buti nga pogo lang binawal sa Pinas, hindi mga pogi tulad mo. Wow, Lala! Grabe ka, ha? Ha? Anong pinakain sa'yo nito? Bigyan nga na. Meron ba ako natitirang 1K dyan? Pakibigay mo kay Lala. May sukla. Okay. Rejoice. Meron pa akong 5,000 sa'yo. Ganun. Bigay mo yung 1K kay Lala, ha? At samahan mo na rin ng siya. 1 week supply ng Jollibee. Yan ang gusto Si ko Kuya Ramon, habulin? Oo, habulin ng mga maniningil at mga aso. Talaga. Wala nang laman ng bangko mo dito, Pachi. Huwag kang pilinggero. Buset. Aba, sabi din ni Rachel, pogi naman si Papsi. Nang nakita ko sa personal. Habulin ng langaw. Oh, may umabol sa kanyang langaw dito. Ay! Talaga mapang-api na naman kayo. Ay, ako, station idol. Habulin ng gravity. Ay, nako. Servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto. Magkalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Yes. Darling. Wala na yung mga daga. Okay. Magkanta na ta. Ano, magbasa muna tayo. Para matanggal yung stress. Kasama ako dyan. Grabe stress ko kanina.
Halos nabasa na yata natin to. Hindi, may sinasabi si Lala. Ano sabi nila? Papasa daw niya yung Gcash niya. No. Okay. May laman bang Gcash niya? O, may laman yan. Alaga Pastora Mary Jane Saboy Omri. Basta saan mo eh, habulin daw siya. Pinagpalang araw din po sa inyo. Ay, maganda daw ako always. Siyempre naman. Siyempre. Okay. Okay. Ewan ko kung okay to. Helping others overcome stress. Oh, yan ang title niyan. Helping others overcome stress. Proverbs 16, verse 23. From a wise mind comes wise speech. The words of the wise are persuasive. Yan. Ano ba sa Tagalog ang persuasive? Persuasive. Oh, spell persuasive. Spell persuasive. Uy! Ha? Spell persuasive. Ako ba kausap mo? Oo. Ay, kala ko may kinakausap kang iba eh. Ay, sino ba? Nagtatanong ka sa iba, kala ko. Oh, hindi na ma-spell? Nag-google pa! Hindi persuasive dali-dali. Ay, ginugel mo na eh. Hindi Ginugel niya. Okay, if you want to help your family and friend overcome stress, then you must measure your words carefully. Ayan na yung sinasabi ko. Ano yung ibig sabihin ng persuasive? Ano? Ano sa Tagalog yun? Ano nga sa Tagalog? Hindi ko nga alam. Mahina ako sa Tagalog. Wow! You know me, I was born in USA. USA? Yes. Okay. United States of Stress. Persuasive. Hindi ba persuasive is masigasig? Ayan. Yun ba yun? I don't know. Yun yata yun. I'm not sure. Correct me. Mapanghikayat. O, di ba? Layo. Mapanghikayat. Oo, yun. Di ba? Tama yung sinabi ko. Okay. Manghihikayat ang... Tuloy mo na yung sinasabi mo. If you want to help your family and friends overcome stress, then you must measure your words carefully. And that's exactly what God wants you to do. God's words remind us that reckless word pierces like a sword, but the tongue of the wise brings healing. That's Proverbs 12:18. Yan yung sinasabi nating ingat-ingat sa pananalita. Kasi mas matalim pa ang salita na nakakasakit ng damdamin kaysa yung mismong sword. Ayan. Pag nasugat ka ng isang matalim na bagay, gagaling. Pero yung isang salita na nakakasakit sa damdamin ay hindi nakakalimutan ng sinabihan. Kaya careful lang po tayo. Ayan. Today, make this promise to yourself. Vow to be an honest, effective, encouraging communicator at home, at work, and every place in between. Speak wisely, not impulsively. Ayan, impulsively, mga pabigla-bigla. Iisipin muna po natin ang ating sasabihin. Kung wala tayong masasabi, ay let's keep our mouth shut. Sabi nga, use words of kindness and praise, not words of anger or derision. Learn how to be truthful without being cruel. Remember that you have the power to heal others or injure them, to lift others up or to hold them back. And when you learn how to lift them up, you'll soon discover what you lifted yourself up to. Ayan. So, this is more on the words that we utter to others na let's be careful. Kasi otherwise, yung ating, sabi nga dito para hindi rin tayo may stress kasi pag naisip natin, ay nakasakit ako ng damdamin ng iba. So, may stress tayo, di ba? But, pag tayo'y nakapagbigay ng mga encouraging words, especially
the words of God na nakakatulong sa iba, then why not? Napakaganda. Makakatulong tayo sa mga stress ng ibang tao, which we ourselves ay mahihil din dahil doon sa mga binigkas natin. So, napakadaming mga good words that we are learning from the Bible. So, let's use it. Sabi nga ating isabuhay ang ating mga napapag-aralan. Sabi ni Josh McDowell, part of good communication is listening with the eyes as well with the ears. So, paano nga ba yun? Siyempre, attentive ka din sa nakakausap mo. Titingin ka sa kanila na hindi ka nakatingin, parang ini-ignore mo. Make them feel like, especially pag ini-encourage mo yung tao, make them feel that you really care for them. Tama po ba yung sinasabi ko? Parang sinabi ni Pastor Busito. Sabi niya, tama ba yung mga pinagsasabi ko? Okay, sabi ni Charles Stanley. The very famous, di ba, pastor to, si Charles Stanley ba? Attitude and the spirit in which we communicate are as important as the words we say. Di ba? Is it? Yeah, tama. Sabi naman ni Billy Graham, the famous evangelist, we should ask ourselves 3 things before we speak. Is it true? Is it kind? Does it glorify God? Di ba? Galing, Although, minsan, syempre, pag nagsasalita tayo, lalo na pag galit tayo, minsan di na natin naiisip yung mga sinasabi natin sabi nga kasi nila, if you are angry, it's like a temporary insanity. Kung ano na lang pinagsasabi mo, wala ka na sa sarili mo pag angry na tayo, di ba? Out of anger, there's a lot of words that we say na hindi na natin iniisip, nakakasakit na ng damdamin ng iba. So, medyo titigil ng konti. Ito pa, from Max Lucado, to the loved, a word of affection is a morsel, but to the love-starved, a word of affection can be a feast. Di ba? Yung to a love, a word of affection, I don't know what morsel means, but to the love-starved, yung mga kulang sa pagmamahal, ayan, a word of affection can be a feast. Kumbaga nakakapagpasaya sa kanila. Okay? Stress buster, be a trustworthy communicator. Don't gossip. Yan, mga marites dyan, no? Don't hedge the truth. Don't omit important facts. And don't make promises that you can keep. If you shade the truth, people always find out anyway and they remember. Ayan. Kaya ingat-ingat lang. Kung meron tayong mga sikreto dyan, tago-tago na natin dyan para hindi tayo para tayo magiging, sabi the trustworthy communicator. Okay, hello kay Bernard Manalo Gabriel. Hello Bernard, kumusta sa iyong wifey? Kumusta? Mapeklat man ay naroon pa din, ang tanging makakahilom ang Panginoon. Amen. Nangihinayang yung kanta? Yes. Diba? Ano yung song na ilalagay mo? Akala ko meron. Hi, hello. Okay, sa Friday po tayo magpapalaro. Oo, sa Friday na lang. Yes. Basta hindi pa tapos. Pahinga lang tayo ng konti. Mamaya po ipapadala natin yung mga nanalo ng kahapon. Walo yun, tag 200 pesos. So, kala ko 2 million. Ay, gano'n, 2 million. May nanalo na dito dun sa lottery, 40 million. Wow, ang laki ng tax nun. Sa Friday na po tayo magiging tuliro. Alright, tuliro. Okay, ano pa? Anong gusto nyong kantahin natin? Paki-suggest naman dyan, basta alam. Kung hindi alam, sorry lang. Ay, nako, malapit ng birthday. Ay, thank you, Bernard. Malapit ng birthday ni Mami Flozer. Sa March 23, which is this coming Friday. Di po maiwasan ang maritesan. Sa Friday na po mag-init ang ulo ko, sabi ni Regina. Points of view. Ayan, Heart of a Servant.
points of view, parang hindi ko gano'n nakakanta yung sister eh. Sorry ah. Goodness of God, Sharang! Chut, 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 chut. Heart of a servant. Thanks for remembering. Siyempre naman, Mami Closer. Malapit ng birthday niya, oh. Ayan. Diba? Mga August, mga beautiful. Kaya, kalinggero naman tayo na beautiful, beautiful tayo. Ano kaya, mga guys, mga ladies, kailan ba magpagupit ako na maikli or remain yung ganito, papabawasan ko lang. Ayan. Comment naman dyan kung papabawasan o hindi. Hindi ko alam kung ano nang babagay sa kagandahan ko, Char. Kasi pag nai-stress mo ako, yung buhok ko ang pinagdidiskitahan ko. Makalbo ka na lang. Kundi yung hair, ayan, mag-shopping ako. Sa Sabado, lalabas kami ni hatid mo kami ni Fem. Lalabas lang pala kayo. Hindi lumabas na lang kayo dyan. Pagkakain natin, maaga daw siya kasi may bibilhin siya. Okay, no problem. Kaya tuloy ang kapaguran. Ano ba ang bagay sa akin? Mas gusto daw ganyan. Lagi ka pong cute. Ay! Cute! Okay. Gusto ko rin yan. Maintain the length of hair, sis. Okay. Ganito lang. Babawas lang. Kasi kailangan tinitrim ng konti kasi minsan di maiwasan. Nagdodry ang hair natin. Kaya minsan bago ako maligo, meron akong langis na nyug dito. Minamassage ko sa hair ko yan. Massage. At least an hour before I take a shower, nilalagay ko na yan. Minsan nga, magdamag eh. Kaya lang, mainit kasi ngayon. So, pero pag taglamig, yan, nilalagay ko. Kasi pag taglamig, medyo madadry yung scalp. So, because mainit yung pinaliligo. Ngayon, ang pinaliligo ko ay parang lukewarm water lang. Nilalagay ko lang sa gitna. Pero pag taglamig, kailangan ko talaga mainit. Kasi pag nailagay mo sa konting medyo malamig, di na. Okay, yan na lang, Mamshi. Bagay sa'yo, bawas lang. With color. Okay, ayan. At least naitatali ko ng konti. Kasi dati, ang aking hair ay maikli. Diyan ako nakilala ni Popshi. During that time, okay pa. Kasi alam niyo kung bakit. Makapal-kapal pa ang hair ko. Makapal ang hair ko dati, super. But when you get older, syempre, nababawasan. Yan. Pero hindi naman tayo, okay pa lang. Kurt Timothy Kabigting, dito muna may sobrang init ng cellphone ko. Sing init ng panahon. Delayed na ang live. Ay, gano'n. Yan, si Mary Grace yan. Okidoki. Teka, lagyan natin na Kurt Kabigting. Lagyan natin dito. Maridet Gamos! Kumusta na Maridet? Malapit ng ikakasal. O, di ba? Magiging na siya. Si Mrs. Alejandro. Kumusta na, Mrs. Alejandro? Okay, meron na? What you doing? Ha? Ano bang? Ay, hindi ka ba? Akala ko, naglalagay ka na. Wala pa eh. May naghulog na ba ng meron na. Binigkas ko na ba? Binigkas si Klang Klang Ramakula. Hello? Sige, kantahan ko muna kayo. Yung, hindi ko ganong kabisa na, points of view. Chararararara. Charara. Di ko ganong kabisatin. Hello, Farah Cristobal. The beautiful Farah. Di ba? Saya-saya. Hindi ko ganong kabisado yan. Ano yan? Kantang yan. Hindi ko ganong kabisado yan. Pero, sige, try lang natin. I'll try my best. I don't sing this song, but this time I will try to sing. Oh, it's Top Hits Karaoke. To Love Again? Sino yan? Kabisado ko ba? To Love Again.
I don't know the song of Sharon Cuneta. To Love Again. Grabe siya. Sharon. Just another woman in love. Oh, ang dami Okay. Alam niya naman ang Mamshi. Dito lang ako kumakanta sa iRadio at pag may bisita kami, nakikidaw-daw lang. Hinahayaan ko lang silang kumanta. Ipara. Sino yan? Ayan. Mga bituing walang ningning. Kaya tisyawi naman tayo. Sige, try din natin. Wala to sa mga ni-request nila. Sorry po. Alam niya naman ang Mamshi. Kung minsan ang pangarap habang buhay itong hinahanap, bakit nga ba nakapagtataka? Pag ito ay nakamtan mo na, bakit may kulang pa? Mga bituin aking narating, ngunit langit ko pa rin ang iyong piling. Kapag tayong dalawa'y naging isa, kahit na ilang laksang bituin, di kayang pantayan ating ningning. Ay, ito pala yung balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning, kung kapalit nito'y walang paglaho mo pagtingin. Itago mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal. Limutin ang mapaglarong kinang ng tagumpay. Sa piling mo ngayon, ako'y bituing walang ningning, nagkukubli sa liwanag ng ating pag-ibig. Ayan, natawid ko si Sharon. Mga bituin aking narating, ngunit langit ko pa rin ang iyong piling. Kapag tayong dalawa'y naging isa, kahit na ilang laksang bituin, di kaya pantayan ating ningning. Magbalot na po kaya. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning, kung kapalit nito'y walang paglaho mo pagtingin. Itago mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal. Limutin ang mapaglarong kinang ng tagumpay. Sa piling mo ngayon, ako'y bituing walang ningning, nagkukubli sa liwanag at kisla ng ating pag-ibig. Yan pala yun, balutin. Ala, sige, magbalot na ta. Favorite ko yan, nagbabalot. Ibang klase, o diba? Mga Sharon yan dyan.
Yung pala yun? Between Walang Ningning, yung pala yun? Ngayon mo lang nalaman. Oo, hindi ko naman kinakanta yan. Kinakanta ng mga Junakis mo eh. Yun ba yun? Oo. Mga Sharon yan. All together na habang nagtatago ng lumpiang Shanghai sa May naalala ko ng ganyan na kumain tayo doon sa Japanese. Nagbalot ng Japanese? Japanese restaurant. Okay. Nung umuwi tayo ng Pilipinas. Kumain ba tayo? May kasama tayo doon na kasama ni Rejoice. May nagbalot ng sushi tsaka sashimi. Oy, grabe. Nilagay sa medyas. Tapos nung naglalakad siya, tumatagas yung wasabi. Ayan, lumpiang gulay balutin, my favorite po. Lumpiang gulay. Si Rejoice nagbalot din. Malakihan yan. Big time yan. Big time pag nagbalot yan. Big time talaga. Lechong ulong binalo. Ulo ba naman? Maliit na bagay, small thing. Small thing lang yan. Yan ang Rejoice. Hindi nagbabalot ang maliliit siya. Oo, pangmalakasan yan. Pangmalakasan yan si Rejoice. Hindi nagpapakabog yan. Siyempre, ikubli mo sa liwanag habang nakatingin. Sige. Maglagay ka pa dyan. Alam mo marami akong... Minsan yung mga kinakanta ko, bigla-bigla na lang eh. Knock. Who's there? Isko. Isko? Hindi mo alam. Isko, who? Nais ko malaman mo. May bahid ng mantika sa lapag ang mag-sharon. Lechon ulo with crispy pata, seafood, mango graham, inihaw na bangus, chicharon, bulaklak at fruits. Kabisado pa niya yung mga binalot. Tapos pagdating sa bahay, hati-hati sila. You made me live again. Matagal nang inaano to ni Pastor Marivic. Kakanta daw si Papsi. Yeah. Diba? Kakanta mo yan, diba? Yan. Sino ba kumanta to? Janet Basco. Konti lang daw yon. At to, laging nire-request sa akin ni Pastora to. Pero napakaganda ng lyrics if you will listen to it. May ibang may ibang ibig sabihin. Diba? Put out the door. I was down and out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way. Now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. I almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. You were always there to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright.
You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart. Then you came along, you took me home and made me your own. Now look at me, yes, a different me, back on my feet again. I'm not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Yes, si Lord yan. You taught me how to be strong. Then you made me live again. I was lost and out. Then andyan si Lord, di ba? Ayun. Thank you, thank you. Asin, lechong ulo ng baboy, hatian ako ni si... Okay. Diyan na si Pastor. What time is it? Nandito na yung ating darating na maya-maya, ang ating poging pastor. Na napaka-humble na pastor natin. Si Pastor Arwen Nunez. Huwag kayong alis, ha? Check mo baka nasa... baka nasa ano pa, dressing room. Nasa dressing room Nasa pa siya. powder room. Ayan. Anong oras na ba? Itawagin mo. Pastor? Pastor Arwen Nunez, are you there? Okay. Are you there? Are you there? Yes. You put special put out the door. Paano ba 'yon? Paano ba 'yon? Mali ko. Ang alam ko yung alam mo, dumadami sila. Dumadami sila. Ayun. Hindi ko nga alam eh. You let the dog out. Tama ba 'yon? Hu. Ayun, no? Ayan. Ayun na. Ay! May lumilipad. Paano nakapasok yan? Saan nakapasok yan? Patay natin ilaw, mawawala yan. Pastor Arwen Nunez, he's watching right now, Pastor. Pakiclick na po yung link para makita na namin kayo. Asan na ang pogi nating pastor? Andyan na siya. Grabe. At syempre, baka mahina naman ang signal. Pupunta na naman siya kaya. malapit lang siya yata kina Kay Rejoice. Hindi, kina Pastor, sino ba to? Mayrin. Kina Pastor Norman. Malapit lang siya. Wala pa. Dalawa sila, ha? Kaya ko. Uy. Okay. Habang hinihintay natin si Pastor Arwin ay, ano ito? Basahin muna natin. You Ed. Pas Arwin, baka po may kanta uli kayo. Sino si You Ed? Hello, You Ed. Yan. You Ed. You Ed. Taga saan po si You Ed? Ganda naman ang pangalan niya, You Ed. Pastor Arwin, baka po may kanta uli kayo. Siguro kaklayan na. Arwin and Jen. Pastor! Ayun. Sok pa na. Nandun siya sa church. Singing pastor pala yan si Pastor Arwin eh. Oo nga. Pakantahin muna kaya natin. Oo. Ha? Pwede bang makarinig? During preaching, ang Gary Valenciano ng Pinas. Oy. Sabi dito. Oho. Sample naman yan. Sample. Tayo po lang po minus 1. Hindi, kunyari may minus 1. Acapella. Mas maganda nga acapella, di ba? Acapella. Ako nag-acapella ako parati sa pag naliligo ako.
Pero ang problema, kumikidlat eh. Pag nag-aakapela ako, kumikidlat. Kumusta na po, Pastor? How are you? Mabuti po. Amen. Mabuti po ang Diyos sa buhay po natin. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung gawain po natin sa Panginoon dito po sa panibagong simbahan po natin yung pinapatutulan. Oh, wow. Praise be to God, may mga Nawala po ang audio nyo. Medyo mahina yung kanilang internet. Nawala po audio. Nawala ng audio. Baka ayan. Wala pong audio. Ayan, labas mo na siya. Ayan, tatawag siya uli. Balutin mo ako sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Yan yung mga kinakanta pagka nagbabalot. Yung pala yun, nakalimutan ko. Yung pala yung title nun. Oo. Yan ang theme song niya, no? Pagka nagbabalot siya ng lechon ng ulo. Yan. Okay, antayin lang po natin si Pastor Arwin. Medyo mahina ata yung signal niya doon sa... At saka kung umuulan-ulan, as usual, di ba? Umuulan ba doon? Oo, pag umuulan-ulan dyan, medyo naapektuhan ng I don't know why. Yeah. May ba yung connection ba yun? Kahit dito yata eh. Wala. Ang title po ng kanyang topic ni Pastor Arwin ngayon ay ang pagpapalang mula sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan. Uy. Lalim Ang pagpapala mula sa Diyos. Hindi ko alam sa English. Ang pagpapala. The blessing of God. The blessing from God. The blessing from God. Ano yung... Na nagdudulot ng kapayapaan. The blessing of God that brings peace. Yun. Di ba? Nadali mo. Oo. Mahina. Iba-ibang klase ng blessings. Yeah. Siyempre, lahat naman ng blessings, it brings peace. Yeah. Totoo yan. Ayan. Ayan na ata siya, Pastor Arwin. Inaayos pa niya yung kanyang... Inaayos niya lang. Naka-off lang siya. Parang nag-e-echo siya, Pastor. Parang nag-e-echo. Tanggalin mo yung echo, tapos... Tanggalin niya kaya yung kanyang naka-ano ba siya? Headset or headphone? Mary Grace Gamayon, Kamigting. Yan. May video na. May audio na ba? Hello po, okay po ba? Ayan. Malinaw na. Maganda yata itong may wire. Ayan na po. Wireless. Naka-wireless kay kanina. Apo. Kaya parang nag-i-echo siya. Yan. Maganda yata po itong may wire. Yeah. Oo. Tsaka labas na labas yung laki ng boses. Oo. Ayun. Kumusta na po kayo, Pastor? Ayun po, mabuti po. Praise God. Praise be to God po, no? Sa kabutihan po ng Diyos. Amen. Yun nga po, may mga panibagong bukas ng Bible study. Praise be to God sa mga nagbubukas sa tahanan. This is one of the answered prayer po ng simbahan. So, tuloy lang po sa pagsuserve sa Panginoon. Amen. Sinong senior pastor dyan sa church niyo? Ako po ang senior pastor. Okay. Wow! Ako. Ayan. Last time Praise po kasi di po ba nung nasa Tagiga po ay ako po yung associate. One of the associate. Tatlo po kami actually. Tapos yung senior pastor po namin, Koreano. Yan yung kinikwento nyo dati. Okay. Kaya praise be to God ngayon. Kaya pala wala si Pastor Sino? Hindi siya ngayon. Sino? Nagpalit silang dalawa. Sino ba dapat ngayon? Hulaan mo. Sino nga po ba? yung kanyang inaanak. Sino? Ay, wala kang inaanak sa kasal. Hindi. May siya. May gawain siya. May gawain si Pastor Levy. Yan. Siyempre, nakaantabay lagi naman niya si Pastor Arwin. Diba? Pastor, madaling hatakin. yan ang title niya ngayon. Pastor, ang pagpapalang mula sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan. Haba, oo. Ano sa English uli? Ano sa English? Blessings from God that brings peace. Tama po ba yung English ko? Opo.
Sakto po. Sakto. Sa Book of Matthew. Mateo 5:9. Yeah. Mateo 5:9. Okay. Go ahead, Pastor. Sige na. Okay po. Sige po. Sige po, isang pagpalang tanghali po sa bawat isa ating lahat. Ganyan din po sa lahat po nanonood at nakikinig po sa iRadio. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa oras po nito. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyong ating teksto sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 9. Kung sabi, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Tayo po yung manalangin. Ama o Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sambayan ng yaan dito sa lupa magsalangit. Sa oras po na ito, patuloy yung pagpalain ng bawat makikinig ng salita. Samahan, ingatan, gaban niyo rin po yung abang lingkod sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang pagpapalang mula sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan. Ito pong binasa po natin sa Mateo chapter 5. Ito po ay kabilang po sa tinatawag nating Sermon of the Mount. Ito po ay very familiar sa atin dahil ito po ay isa mga itinuro po ng Panginoon. Kabilang po dito yung tinatawag na Beatitude. In fact, ito pong aralin po natin ngayon ay part po siya ng Beatitude o yung tinatawag nating blessedness, no? Ang mapalad. Hinanap ko po yung salitang blessed sa aklat o sa salitang Griego. Ang ibig sabihin pa nito ay makarios. Na ang makarios po pala, ibig sabihin nito, to be happy. So sa makatuwid, ang tunay na pinagpala, kailangan merong kasiyahan. Hindi siguro maituturing nagpapala kung hindi ka masaya sa merong ibig sabihin, kailangan meron po tinatawag na kasiyahan kung meron pa tinatawag na pagpapala. Pero may lalim pa po ito ng ibig sabihin ng salitang pinagpala na merong kasiyahan. Ibig sabihin, dapat tayo po ay nasa Panginoon. So yun po. So hindi ko na po patatagalin. Aralin po natin itong isa sa mga beatitude o ang pagiging masaya. Yun ay pinagpala ka ng Panginoon. Ang pagpapala mula sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan. Ng kapayapaan po na nagmumula po sa Panguna. Paano ba natin maranasan yung pagpapala na mula sa Diyos na magdudulot sa atin ng kapayapaan? Yung pagpapala na magiging masaya ka. Sabi dito, sa binasa po natin, gumagawa ng paraan sa kapayapaan. Ang tunay po daw na pinagpala ng Panginoon, siya'y nagiging tulay, hindi siya nagiging pader. Ibig sabihin, siya yung nagiging tulay, siya yung nag-i-invite sa mga tao na magkaroon ng connection, relasyon, nagiging motivation siya, nagiging mabuti siya sa kanyang kapwa. Nagiging tulay ng kapayapaan. Walls, ibig sabihin naman, maaring ikaw ay nagiging pader, ibig sabihin, ikaw yung nagiging hadlang para hindi magkaroon ng kapayapaan. Kung meron kang kaibigan, nag-away, halimbawa na lang, kaibigan mo silang pareho, ang sabi sa Biblia, gumagawa daw ng paraan para sa kapayapaan. Hindi mo sila pag-aawayin. For example, yung isa mong kaibigan, may inis ka rin, may galit ka rin, no? Hindi mo gagamitin yung personal issue mo sa kanya para pag-awayin sila. Ang sabi ng Biblia, dapat tayo po ay maging daan ng kapayapaan. Kasi yung Diyos nating pinaglilingkuran, He is a God of peace. Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Siya po ay Diyos ng kapayapaan, kaayusan. So una po, para po natin maranasan ng pagpapala mula sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan, maging tulay po daw. Sabi sa Santiago, chapter 3, verse 17, ang karunungang mula higin sa kapayapaan. So, ibig sabihin pala nung nagdudulot ng kapayapaan ka, kundi ikaw po ay nagiging maibigin. Minamahal mo yung kapayapaan. Yung tipong naghahanap ka, hindi ng butas sa ikasasira, kundi naghahanap ka ng paraan para sa ikaayos. Gumagawa ng paraan para sa ikaayos. Alam mo po, yun nga ang problema po sa Galatia, no? Nung alala ko nung sa scripture, nung sinabi ni Pablo, wag kayo daw maging lobo. Ibig sabihin, wag daw magkagatan. So, ano ibig sabihin po noon? Magkakaubusan. Ibig sabihin, wag tayong maglabanan sa loob ng simbahan. Sabi ng Biblia, tayo po dapat ay magmahalan. Tayo po ay mas maging maibigin sa kapayapaan. At yun yung karunungan na mula sa Diyos. At ano naman po yung pagiging pader sa buhay po natin? Ano po yung nagiging pader sa buhay natin? Minsan yung nagiging pader din po sa buhay natin, yung sarili po natin, yung makasariling hangarin. Kawikaan 18:1, ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat
sa lahat ng tamang isipan. Isipin niyo pong sabi ng Proverbs, yung pala ang isang taong makasarili, ang iniisip lamang niya, yung sarili niya. At ang kanyang paniniwala, yun lang ang tama. Kaya nga sinasalungat niya, maski tama naman yung isipan ng kanyang kausap. Isa po ito sa mga nagiging barrier. Ito po yung nagiging bridge. Ito po yung nagiging wall, nagiging harang upang hindi magkaroon ng kapayapaan. Hindi po masama ang selfish desire. Ang problema, kung ang ating self-desire ay hindi nakakatulong, nakakabuti, baka po ito ay maaring gamitin din ng kaaway para sa ikagugulo, ikawawasak ng relasyon, hindi lang sa simbahan, pwede sa magulang mo, pwede sa kapatid mo, pwede sa ka-office mate mo o kaklase mo, kapag ang sarili mo lang ang iyong iniisip. Tingnan pa natin ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po ito. Sabi pa sa Kawikaan 18:6, ang labi ng mangmang, bunga ay alitan, at ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan. Ayan po, yung tinatawag na selfish desire. Yan po yung isa sa mga tanda na maaari tayo nagiging pader. So, iisipin natin, lagi natin isipin na, Lord, gamitin mo po ako sa ikaayos, ikabubuti, ikababalik ng relasyon ng aking nanay o ng kapatid ko o ng ka-churchmate ko o baka ng pastor o sino man o church board, we don't know. No? Kumbaga tayo pa yung nagiging susi para sa kapayapaan ng iba. Di ba napakagandang tingnan kapag ang isang pamilya may kapayapaan, kapag ang tahanan may kapayapaan, kapag ang simbahan ng Diyos may kapayapaan. Nandun po yung pagpapala ng Panginoon. Maski anong meron tayo, maliit man o malaki, meron pa rin pong pagpapalang buhat sa Diyos. Kapag ang kapayapaan ay naghahari sa atin sa pamamagitan natin mismo na ginagamit ng Diyos ng paraan para sa ikapayapa. Pangalawa, ang pagpapala mula sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan, tayo po ay dapat nasa liwanag, hindi sa kadiliman. Verse 14 and 16, sabi doon, gayon din naman, dapat inyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita ang inyong mabubuting gawa at papurihan sa liwanag, hindi nasa dilim. Ano po ba yung taong nasa kapayapaan? Ibig sabihin, dapat tayo po ay nasa liwanag. At ang nasa liwanag, malinaw ang tinutukoy po dito ng Panginoong Jesucristo mismo sa Mateo chapter 5, verse 16, na yung ating mabubuting gawa. Yun yung nagliliwanag. Yung act natin, yung kilos natin. Di ba sinabi nga ng Panginoon? Paano nyo malalaman kung sino ang totoo o hindi? Kung bula ang propeta o totoong propeta. Kung bula ang guro o hindi. O bula ang guro. Sabi ng Panginoon, sa gawa ninyo sila makikilala. Sa bunga ninyo sila makilala. Sabi nga ng Panginoon, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kung ang puno natin ay masama, malamang ang aking bunga ay masama. Pero kapag ang ating puno ay mabuti, ang Panginoon Kristo, lalabas at lalabas yung kabutihan po sa atin. So, dito makita po natin na ang pagpapalang mula sa Diyos, sa dudulo ng kapayapaan, tayo po ay nasiliwanag. Ibig sabihin, yung kabutihang lumalabas sa ating buhay ay nagiging kapurihan sa Diyos, napaparangal ng Diyos. At sino nga ba at ano nga pa ang liwanag? Sabi ng Juan chapter 9 verse 5, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Malinaw ang sinabi dito ng Panginoon. Yung nasa liwanag, ibig sabihin, nasa Kanya ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat si Jesus ang liwanag. Kaya nga sa kinanta ko last time, di ba? I think nga po rin dito sa Facebook, yung teach, take me out from the dark. Yung kanta ni Gary po ito, no? Na Lord, ialis mo ko sa kadiliman. Maski kayo nasa Panginoon na, posible pa rin kasi mawala ka sa liwanag. Ano po ibig sabihin nun? Kasi pwede pa rin tayo magpasya sa gusto natin kung ang naghahari pa rin sa ating mga sarili o yung ating lumang sarili na alipin pa ng kasamaan, kasalanan, at anumang mga bagay na yan, ay pwede pa rin tayo magpasya. Pero ang ganda ng awit po na yun. Ibig sabihin, Lord, take me out from the dark. Alisin mo nga po sa dilim eh. Ikaw po ang magbibigay sa akin ng lakas at ikaw ang aking liwanag. Kaya nga, at sinabi po doon sa koro, di ba? Teach me to trust in you with all of my heart.
Diba? So, sample lang ko po kayo ng chorus lang, no? Sabi po doon sa chorus, no? Teach me to trust in you with all of my heart and lean not on my own understanding. Po ba, napaganda no na sinasabi po ng awitin, Lord. Tulungan mo ko, turuan mo ko na manangan hindi sa sarili kong parusang. Kasi kung ako lang, maaari akong kamali sa mga. Samahan mo ako, gabayan mo ako. Nawa, yun po ating prayer, na maski tayo matagal ng Kristyano at pananampalataya, lagi pa rin po tayong umaasa sa tulong at gabay po ng Panginoon. Yan. Sabi dito, ang pinagpala o ang pagpapala nga mula sa Diyos sa tutulot ng kapayapaan, ay tayo po ay dapat nasa liwanag. Ipinapakita ang mabubuti natin gawa para maparangalan. Sa maski maliliit na bagay, pwede tayo magpakita ng kabutihan. At tandaan po natin, hindi po dapat natin sinusukat yung kabutihan na gagawa sa ibang tao. Hindi rin po nakakalipid yun sa Panginoon. Naalala po ba ninyo yung dalawang taong nanalangin? Yung isang Pariseo at isang Samaritano. Pareho silang nanalangin sa altar. Sabi ng Samaritano, hindi siya makatingin sa langit sapagkat nahiya siyang humarap sa Diyos. Dinadagupan niya ang kanyang titib. Sinasabi niya, Panginoon, patawarin mo ko sapagkat ako'y kasalanan. Subalit yung isang Pariseo nakatabi niya, para bagang nagkakaroon siya ng tawag na self-righteous. Nagkaroon siya ng self-righteousness. Nasabi sa kanyang sarili, buti na lang ako, hindi katulad ng Samaritanong na makasalanan. Ako ay nagbibigay sa iyo, Panginoon. Ako ay nagsisimba. Pero sabi ng Panginoon, sino daw umuwing pinatawad ng Diyos? Yung po daw Samaritanong hindi makatingin sa langit. At sinabi sa kanyang sarili, patawarin mo ko at ako po yung makasalanan. Kaya nga binanggit ng Panginoon, ang lahat ng nagmamataas, ibinababa. At ang lahat ng nagpapakumbaba, itinataas ng Panginoon. So ang mabubuting gawa po ay bunga ng liwanag upang papurihan ang Diyos. Mga kapatid, nawa dalangin ko po, patuloy po nawang lumabas sa ating buhay. Ano man pong ginagawa natin sa salita man niya, sa iniisip natin, o sa gawa man niya, ay patuloy pong lumabas ang liwanag sa ating buhay. Ang kabutihan. Hindi po sukatan ng anumang meron po ginagawa po natin. Mahalaga, tayo po ay ginagamit ng Panginoon. Pangatlo at panghuli, sabi doon, ang pagpapalang mula sa Diyos ang tutulot ng kapayapaan ay dapat nananatili sa Panginoon at nalalaman kung sino ang Diyos sa buhay. Be still and know that I am God. May mga bagay na sa buhay po natin na hindi po natin hawak. It is uncontrollable, unpredictable. Si Josue po, bago po umalis po si Moses po ay naging successor po si Joshua. So, bago po siya pumanaw, no? Isinalin po niya yung tinatawag karapatang maging leader, mamulog po sa Israel. After po nilang dalhin yung mga Israelita sa promised land, sa Kanaan po, no, sa Kanaan. Bagamat hindi na po nakita ito, hindi na po naranasan ni Moses yung Kanaan, pero nakita pa niya sa mata niya yung Kanaan, yung pangako. Ang challenge kay Josue, napakaraming mga tao nitong Israelita. Minsan mga titigas pa ng ulo. Kaya nga natakot siya, paano niya ito pamamahalaan. Kaya binanggit po sa Josue chapter 1 verse 8, no? Sabi niya, be still and know that I am God. Do not be afraid. Do not be discouraged. Huwag kang mapanghihinaan ng loob. Huwag kang susuko. Kasama mo ako. Yun yung nagpapalakas sa atin. Na kung saan, pag tayo po ay nanatili sa Panginoon, nandun po yung pagpapala ng Diyos. Actually, mawawala yung pagpapala ng Diyos kapag nawala tayo sa Diyos. Yung blessing talaga, nasa Diyos nasa Panginoon. Yun yung sekreto kung bakit pinagpala si Solomon. Kasi kasama niya ang Diyos. Yun yung sekreto kung bakit pinagpala si Job. Kasi kasama niya ang Diyos. So yun yung sekreto sa Biblia kung bakit yung mga tao ay tunay na pinagpala dahil kasama niya. Yun din ang sekreto kung bakit pinagpala si Pablo dahil kasama ang Diyos. Hindi man naranasan ni Pablo ang managana sa lahat ng pagkakataon. Kasi binanggit po niya sa aklat ng Pilipos chapter 3 verse 13 and then 14. Sabi niya, naranasan ko maghikahos, naranasan ko maghirap, naranasan ko magutom at mabusog.
naranasan kong managana at mawala. Naranasan ko ang mawalan. Pero sabi niya, for I can do all things through Christ who gives me strength. Naranasan niya ang anumang bagay. Pero higit sa lahat, nakita niya ang sekreto ng tunay na kasiyahan. Yun ay walang iba sa piling. Be still. Manatili po tayo sa Panginoon. Yung mga alagad, di po ba naalala po ba natin yung karoon ng bagyo doon sa bangka na kanyang sinasakyan habang sila papalaot at napakalakas ng bagyo habang ang Panginoon Kristo naman ay natutulog. Ano po ginawa ng Panginoon? Bagaman sila ay nababagapan, sila po ay natatakot, nagkaroon sila ng kapayapaan ng ang Panginoon Kristo na mismo ang nagpatigil. Manatili po tayo sa may mga bagay na maaaring hindi natin control, pero nawa, bigyan tayo ng kapayapaan. Hindi tayo mawalan ng pag-asa. Manatili po tayo sa pag-asa. Nais po ba natin na tayo po ay pagpalain? Yung pagpapalang mula sa Diyos ang dudulot ng kapayapaan. Nawa tayo po ay maging tulay para sa ikabubuti, para sa kaayos. Hindi ka sa anumang ating ginagawa upang mapapurihan natin. At tayo po naway manatili sa Panginoon hanggang wakas at makita natin na ang Diyos natin ay nariyan. Hindi tayo pababayaan kailanman. Siya ang Diyos natin nung tayo pinagpala. Siya rin ang Diyos nung tayo po ay walang-wala. Siya po ang Diyos natin nung tayo po ay nasa baba at siya pa rin po ang Diyos natin maging sa atin nasa taas. Manatili po tayo sa Panginoon. Siya po ang tunay na pagpapala sa buhay natin na siyang nagdudulot ng kapayapaan sa atin. Tayo po'y manalangin. Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat. Indeed, you are the God of peace. Kayo po ay Diyos ng kapayapaan. Kayo po ay Diyos ng ikaayos. Kayo po ang Diyos ng ikabubuti ng lahat. Tulungan mo po kami na kami pong mga anak po ninyo na sumusunod sa iyong kalooban ay patuloy na gumawa ng paraan para sa ika-aayos, para sa ikapapayapa ng lahat. Sapagkat tunay nga, sabi na yung salita, yun din ang tanda na kami ay ikinuturing yung mga anak. Kung kayong aming ama bilang kapayapaan, kaming mga anak ninyo, tulungan mo kami maging daan, maging paraan ng ikapapayapa sa aming kapwa. Ama, sa oras po nito, hindi ko man po batid anumang pong pinagdadaanan ng pausa. Sa kanila, Panginoon, na mayroong problema sa kanilang magulang, sa kanilang kapatid, sa kanilang kaeskwela, sa kanilang katrabaho o kaibigan, maging simbahan o pasto. Lord, dalangin ko po, mas maghari ang kapayapaan na nagmumula po sa amin. Sapagkat kapag may kapayapaan kami, mas nakikita namin ang tunay na pagpapala mula po sa amin. Salamat po. Patuloy mo kaming pagpalain lahat ng takinig sa mga ito. Maging Panginoon ang aming iRadio. Patuloy mo pagpalain po ito at patuloy mong gamitin sa ikalalago ng gawain. Salamat din po sa patuloy mong ginagamit po dito upang patuloy sa lahat ng kabahagi ay patuloy mo silang pagpalain. At anumang mga sakripisyo nila, tunay nga, ipaalaala mo sa kanila that our labor is not in vain. Hindi masasayang anumang ginawa natin para sa iyo. Purihin ka at dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan. Napakaganda ng topic na ito. Nakakapalakas ng kalooban. Lalo't pag dumarating yung mga panahon ng kagipitan natin, meron tayong Panginoon na masasandalan na makakapitan. Ang problema nga lang kasi minsan, para bang yung puro needs na lang hinihingi natin sa Diyos. Pero yung papurit pasasalamat, nakakalimutan natin. Nakapagpapasalamat lang tayo siguro kung naibigay yung ating kahilingan, yung ating panalangin. Kasi ang tingin siguro ng iba, ang Diyos parang genie yung nasa lampara. Hihingi ng kahilingan, Lord, kailangan ko po ng ganito, ng ganon. Tapos kapag naibigay na yung kanyang pinagpe-pray, wala na, nakalimutan na. Dapat sana continuous tayo na kahit na wala tayong kailangan sa Panginoon, laging kailangan natin ng Panginoon. Anumang lahat ng oras dapat nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos. Dapat ganun ang attitude natin. So nagkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon.
Ang tanong ko lang ito, Pastor Arwin, may mga taong ganito ang kanilang sistema. Ano ba ang panuntunan ng pagsamba ng paano ba yung mapapalawig o mapapalakas natin ang ating relasyon sa Diyos? Amen. Sige po. Yung tanong po natin po, paano po natin mapapalakas pa? Mapapalakas pa o mapapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Isa pong pinaka mainam na paraan para po lumalim po ang ating relasyon ay yung mismong sinabi ng Panginoon Kristo. Sabi ng Panginoon Kristo sa John chapter 15, sabi niya doon, kung kayo'y mananatili sa akin at ako'y sa inyo, kayo magbubunga. At paano po mangyayari yun? Kung sinusunod nyo ang mga sinasabi ko. Ibig sabihin, we need to comply. We're not just only connected sa Panginoon Kristo. We need to comply. We need to abide according to His word. Hindi dapat babangga yung ating relasyon. Yung salita ng Diyos ay hindi natin babanggain. Ibig sabihin, yun yung pamantayan para mas lalo kang mapalapit sa Diyos. Yung salita niya ang siyang ating mabigat. At we should be connected always sa Panginoon. Sa makatuwid ba ay kinakailangan meron tayong malalim na relasyon sa Diyos para yung ating mga panalangin ay kanyang pakinggan? Magandang tanong po yan, no? Kailangan ba na malalim yung faith mo o malalim yung relasyon mo sa Diyos bago ka dinggin ng Diyos? Sa aking palagay po, hindi naman po yun ang pinakabasehan para dinggin ka ng Diyos. Ang higit na basehan po talaga is yung ano ba yung pagkakaunawa mo sa Panginoon? Ano ba yung pagkakaunawa mo sa Kanya? Nga lang, di hamak na mas maganda at mas malalim yung faith mo kapag ikaw yung mas malalim sa Diyos, mas matured ka. Unlike dun sa hindi ka pa matured, na dati, tulad ko, ang prayer ko lang, puro hingi eh. No, puro hingi. Akala ko ganun ang prayer eh. Pag may sakit, kapag may ano, yun ang akala ko. Pero nung lumalalim po tayo sa teka, hindi pala. Basically, ang prayer pala, connection mo yan sa Diyos para mas lalo, una, lumalim ang relasyon mo sa Kanya. Yun para mas lumalim ang iyong relasyon. Susunod na lamang po yung maturity. Kasi habang nasa Panginoon ka, mas lalo kang lumalago. Amen. Parang relasyon natin sa Ama. Di ba, mayroon tayong mga tatay. O, ganun. Kapag sumusunod tayo sa kanyang mga pinag-uutos, yung mga sabi ng tatay, di ba? O, ayoko nang gagabihin ka ng uwi, ha? Maaga kang uuwi. O, walang barkada-barkada na ganyan. Ay, pag sinusunod natin, matuto ang tatay natin, di ba? Pero pag sumuway tayo, meron tayong paglalagyan. Doon sa pinag-uutos ng Panginoon na sa 10 utos na yan, mahirap yun, 10 ginawa na lang niyang 2 na lang. Yung una niyang ni-revise niya yung kanyang command. Ang sabi niya, mahalin ng Diyos ng higit sa lahat. At yung ikalawa ay mahalin mo ang iyong kapwa tao. Yan. O, diba? So, yun na lang ginawa. 2 na lang yun. Love the Lord your God with all your soul, with all your mind, with all your strength. And the second one is, love your neighbor as yourself. Yun, diba? Pag minahal mo daw yung kapwa mo, parang nasunod mo na yung buong 10 utos ng Diyos na hindi mo na siya pagnanasaan, hindi mo na nakawin ng kanyang ari-arian, hindi mo aagawin ng kanyang mga kung ano man yung nasa kanya. Pasok na yun sa 10 utos ng Diyos. Kapag gaganon pala, ay, biro mo yung 10 utos ano ba yung una? Sa Exodus yun, di ba? Exodus chapter 20 po. Oo, ang dami. Huwag kang magnakaw, huwag kang papatay. Hindi ko kabisado yun pero doon sa binago ng ating Panginoon 2 na lang ang sinabi niya. Unang-una sa lahat, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, mahalin mo yung kapwa mo. Kagaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yun, this covers the 10 Commandments. So kapag yun ay sinunod natin, meron tayong premyo, meron tayong gift, may blessing tayo sa Panginoon. Di ba ganyan ang magulang?
Kapag, katulad yan, tayo mga tatay tayo. Kapag yung anak natin nasunod sa atin, hindi ba ang sarap ng pakiramdam natin, yung anak ko ay sumusunod sa akin. So anong magiging reaction natin doon? Lalo tayo napapamahal sa anak natin at binibigyan natin siya ng gantimpala. Ganon din ang Panginoon. Mas higit pang gantimpalang ibibigay niya sa atin kapag tayo sumusunod sa kanyang kautusan. Ay, itong problema nga lang. Dadalawa na nga lang yung pinag-uutos na yun. Hindi pa masunod talaga, oo. Yun nga lang talaga. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Bakit ang hirap gawin? Tuwing simba, magsisimba, mayroon pang ibang lakad hindi ba? Nauuna pa yung ibang gagawin. Tsaka na ako mag-church. Dito muna ako, may birthday dito sa kabilang kapitbahay. Hindi ba gano'n? Maraming reason Umulan lang ng konti, ayaw na mag-church. Hindi ba? Pangalawa, mahalin mo yung kapwa ng higit sa lahat. Naku, narinig mo yung kapitbahay mo, nagmumura na, nagsisigaw na. Paano gagawin mo ron? Di ba dapat mahalin mo pa rin yun? Kaso, ginagantihan mo ng ganun din So, yung dalawang pinag-uutos ng Panginoon na yun, ang hirap, mahirap pa rin, hindi pa rin nasusunod. So, kaya magtataka tayo, Lord, bakit yung prayer ko hindi nangyayari? Hindi mo pinakikinggan, hindi mo ata naririnig. Ay medyo siguro balikan natin yung sarili natin kapag tayo nagdadasal. At baka sakaling may mali tayo doon sa ating mga ginagawa. Dapat kasi yung pinag-uutos ng Panginoon ay dapat nating susundin bago tayo magtanong sa Diyos kung bakit hindi nangyayari ang ating panalangin. Ayan. Kaya ang hirap nito, Pastor, pagka yung sabi nga, di ba, yung trust in the Lord with all your, lean on me, not on your understanding. Ay kaso nga, ang problema, nauuna yung ating pag-iisip na judgment natin na nakakalimutan natin na inuunahan natin yung pinangungunahan natin yung kaisipan ng ating Panginoon. Tama ba yung mga ganon? Meron ba kayo na-encounter na ganyan sa church ninyo na pinangungunahan ng Panginoon sa kanyang mga plano? Posible po. May nangyari po rin po yan. I think at universal naman na minsan na mas na pinapangunahan pa nila ang Diyos. Kasi minsan hirap sundin yung kalooban ng Diyos. Kasi yung kalooban po ng Diyos may timing. May right time yung Lord. Iba kasi yung timeline natin At kung minsan, pag ang tao mainipin, nasusunod yung gusto niya kaysa yung gusto ng Panginoon. Kaya bilang isang mga anak ng Diyos, isa sa mga katangian ng mga anak ng Diyos, marunong tayo maghintay sa tamang oras, panahon ng Diyos. At paano natin malalaman yung oras sa tama ng Diyos? Ang Diyos mismo ang mag-declare nito sa iyo. Magugulat ka na, ito pala yun. Buti na lang naghintay ako sa tamang panahon. Hindi ako nagmadali. Hindi napabuti ako. Hindi ako napahamak. So tandaan natin yung kalooban ng Diyos, yung time ng Diyos, hindi mo ikapapahamak yan. Ikabubuti mo yan. Ikakaayos niya. Napapahamak lang tayo kapag will natin madalas nasusunod kaysa yung kalooban ng Diyos. Yun nga, madalas, sabi nga ni Brother Ramon po kanina, yung kung bakit hirap masunod yung kalooban ng Diyos. Dalawa na lang, no? Dalawa na lang yung greatest commandment, dalawa yung pinakalaki ng utos. Hindi pa masunod. Ano niyo po, nandun din po yung sagot. Love God with all your heart. Love your neighbor as yourself. Sa 1 John chapter 5, binanggit po doon. Ang totoong para masunod po natin ang kalooban ng Diyos, yung kanyang mga salita. Pag-ibig. Pag-ibig talaga ang susi. Lahat gagawin kapag mahal mo, tama po. Lahat gagawin mo, susundin mo kapag mahal. Walang hirap, walang kasi ano pa yan, basta mahal mo, gagawin mo Amen. Ayaw magsakripisyo, basta mahal mo So sinasabi ng Panginoon, yun yung susi, yung pag-ibig. Kapag talagang lumalim na, yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa kapwa, mas lalo nating maunawaan kung ano ang nais ng Diyos. Amen. Amen. Nako, napakaganda niyan. Yan ang kanyang
dalawa na nga lang, the greatest commandment. Sinamarize na yung 10 utos. Naging 2 na lang. At yun mahalin natin ang Diyos ng higit sa lahat. Siya ang pinaka-importante sa lahat. Kumbaga, ay, Sunday ngayon, church ngayon, mag-church ako ngayon. Hayaan mo muna sila, maghintay sila. Dapat gano'n yung attitude Di ba? Dapat mag-ano ako ngayon, magbabasa ako ng Bible ngayon. Uunawain ko ito kung ano ibig sabihin nito. Sa kanya parati ang oras. Sabi nga ng cross-culture ni Pastor Toots at ni Sister Oye, yung merong life exchange. Meron tayong life exchange. Yung buhay natin, yun ang ating pinakakaloob sa Panginoon na dinidevote natin lahat para sa Kanya. Para sa Kanyang kaluwalhatian. Di ba, tama ka. Pag sinabi mong mahal mo, gagawin mo, di ba? Di ba may girlfriend ka o may nililigawan ka, may sinisintak, di ba? Di ba pag nagliligawan, lahat gagawin, on time ka, di ba? Yung, at saka amoy, laging bagong paligo, di ba? Ganon. Pagka mag-church tayo, dapat ganon din tayo. Amoy sanggol, dapat. Tsaka bagong... Excited. Excited. Dapat nandun yung excited ka na, ano kaya message ni Lord sa akin ngayong araw na ito? Nako, sarap nung kaya ng feeling ng ganun. Kasi dahil sa nangyayari sa mundo ngayon, because of yung advanced technology na, minsan, imbis na may gagawin tayong something like reading the Bible, nadadala tayo ng mga ganito natin yung ating mga gadgets. Hindi po ba? Tayo'y nasa mundo pa na punong-puno ng materialistic na bagay, lalo ngayon, sa panahon ngayon. Iba na kaysa sa panahon noon. So, even in the family, lalo na pag yung, kunyari, kakain sa labas, mag-restaurant, hindi na nag-uusap because everyone is holding their own cellphone, which is nawala na yung parang, how do you say this, Pastor? Yung parang yung bonding, yung value ng pagiging isang family. Di po ba? Nawala na yun Ang pangit tignan, lalo na pag nasa restaurant ka, and then ang family nandoon, then everyone is nakayuko at nakahawak ng kanilang cellphone, which is dapat ibaband na dapat yun sa mga restaurant. Yun lang. So parang dahil sa mundong na kinagagalawan natin ngayon, which is punong-puno ng kasalanan, nadadala tayo. Now, it's up to us. Kaya nga binigyan tayo ng Panginoon ng free will kung ano yung gustong gawin natin para to glorify His name, to glorify Him. Ngayon, kung tayo'y magpapatalo sa mundong ito, wala na. Yung free will parang nabaliwala na. Pwede natin gamitin siyempre yung free will natin yon sa magandang pamamaraan. Which is ganun nga, kung gugustuhin talaga ng isang tao. But you see, marami pa rin naman siyempre ang nabubuhay ngayon na talagang sinusunod pa rin nila yung kautusan ng Panginoon in fairness sa mga kapwa nating Kristiyano at maging hindi mga non-believers. Marami yan. Yeah. We cannot generalize everyone sa mga ganitong pag-uusap. But, you see, I still believe na kung ano yung binigay sa ating wisdom ng Panginoon, dapat yun pa rin ang susundin natin. Katulad nito, sa katanungan ni Lala Carmina, Pastor, how can we maintain the peace of Christ in our lives? How can we maintain? Paano daw mapapanatili ang kapayapaan ni Christ sa ating buhay? Yung katanungan po yan ni Lala Carmina. Apo. Okay. Para po manatili po tayo sa kapayapaan sa Pangkristo, remain in the Lord now and forever. Ibig sabihin, kailangan talaga natin nasa Panginoon. Kasi as long na wala si Christ sa buhay po natin, as long na wala ng Kristo, matik po yung mawawalan tayo ng kapayapaan. He's the Prince of Peace. Amen. He is the Prince of Peace. Siya po ang prinsipe ng kapayapaan. At kung wala si Kristo sa buhay natin, anumang peace na ibigay ng mundong ito, hindi tatagal. Anumang peace na ibigay ng mundong ito, mawawala.
Pero yung peace na meron sa Panginoon Kristo hanggang buhay na wala. Amen. Buhay po sa Panginoon. Manatili lang po talaga tayo sa Panginoon. Remain Yeah. in Christ. Remain. Yes. Amen. Ayan. Sarap nun, ano? Okay, thank you, Well Pastor. said, Pastor. Thank Salamat you, Pastor po. Arvin. At At least may natutunan na naman tayo. Yeah. Praise. Talagang Mga paalala sa atin, mga reminders yan. Di po ba? hindi parating penge noon. Dapat puro kasi hingi eh. Ako yan, pengi noon. Puro Hindi kasi minsan ano rin yan, dahil nga sa dala ng status sa buhay at hindi natin may iwasan, wala nang malalapitan kundi ang Panginoon. So, doon tayo lumalapit dahil sa status ng buhay ng bawat isa sa atin. So, palagay ko ang Diyos ay nakikinig sa mga ganong bagay dahil alam niya yung status ng buhay. At ibig sabihin nun, ang sa akin lang, Pastor, inuna mo muna ang Diyos bago ka pumunta sa iba't para kung ano man ang kailangan ng family mo, Diyos muna ang inuna mo. Yun, ang kagandahan nun. Siya muna ang inuna mo. Di po ba? Amen. Yes. Praise Okay. Okay, thank you, Pastor. Salamat din po. Pag-pray natin, Pastor, si Baby Coco. Baby Coco na sana gumaling. Kasi nagkaroon siya ng Bukol. respiratory, Parang, yung, ano ba ito? TB sa mga bata, di ba? Nagkakabukol dito. Tapos yung anak din ni, eto parehong anak ni Joyce Mendoza, yung isang anak naman niya nagkaroon ng sa mata. I don't know kung bukol. Please correct me if I'm wrong. Bukol sa mata yung isang anak niya. And of course, si Nathan, yung anak ni Pastor Kiko Gonzales. Hindi ko alam gaano kung ano na ang status ng bata, but under observation yata. Kasi hindi bumababa yung lagnat niya. Ay, hindi nawawala. Pabalik-balik po. Yun. So, pag-pray natin at lahat, syempre, ng mga may karamdaman, lahat ng may mga pangangailangan, lahat po tayo, merong pangangailangan sa buhay. Yes. Yun po. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama o Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga, salamat po sa pribileyo na matawag po namin kayong Ama sa pamagitan ni Jesucristo na aming tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Ama, sa oras po nito, kami po ay patuloy na lumalapit sa trono ng iyong habag at patuloy namin iginata sa panalangin si Baby Coco. God, we will pray, Panginoon, for your complete healing. Alam ko po, kayo po ang Diyos na gumagawa ng kagalingan sa anumang aming karamdaman. Ipinamalas po ninyo ito nung kayo po ay narito sa lupa. At naniniwala kami na hindi mahadlangan ang kagalingan na nagmumula sa iyo ayon po sa iyong kalooban. We intercede for the divine healing kay Baby Coco, maging sa po pong anak na may bukol po sa mata. I pray, Panginoon, for him or her. Nalangin po namin ang iyong kagalingan na nagmumula sa iyo. Ano man pong medisina ibinigay mo sa mga doktor ay magkasangkapan nawa sa ikagagaling po ng batang. Gayun din po si Baby Nathan, we pray for him, O God, right now. We pray, O God, for the complete healing na nagmumula po sa iyo. Umaas po kami sapagkat kayo po ang aming dakilang Diyos na manggagamot. You're our Jehovah Rapha. Kayo po ang Diyos na aming manggagamot noon at ngayon pagpakailanman. At naniniwala kami sa kagalingan na idinudulot po ninyo sa iyong paraan at panahon. Salamat po at bilang maanak ang manggagawa po namin ay umasa, manalig at magtiwala ng lubos sa iyong magagawa. Salamat po, Panginoon, and we thank you, God, for this program once again. Bless, Panginoon, is one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Arvin, thank you so much. Thank you, Pastor Arvin. Thank you so much po. At sa ulitin, ha? Opo. Thank you, Pastor. Okay, regards kay Sister Jen at sa aming inaanak. Thank you po. Thank you. God bless. Thank you. Pastor Arvin Nunez, thank you so much sa na-share mo ngayong gabi. Ang kapayapaan ng
Ang pagpapalang mula sa Diyos na nagdudulot ng kapayapaan. Ayun. Yan. Englishin mo nga uli. Nako. The blessing from God that brings peace. Tama ba yon? Pero ando na yon. Kumpleto na yon. Blessings from God that brings peace. Yeah, yun ang mga dapat nating tatandaan na dapat sumunod muna tayo sa kanyang pinag-uutos. Mga seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Hanapin muna natin yung kanyang yung patungo sa kanyang kaharian. Yun ang pagtuunan natin ng pansin. Hindi yung, siyempre, marami tayong kailangan pambayad ng ganito, pambili ng ganon, may sakit si ganito, may sakit si ganon. Kailangan natin lahat yun. Pero, ang pangako ng Panginoon, hindi mababali, hindi magbabago kahit kailan. Kapag siyang inuna natin, walang imposible. Ako marami akong testimony diyan. Kapag inuna natin ng Panginoon, marami akong time na pinagpalit ko yung mga trabaho ko para kay Lord. Pero ibinalik niya na mas higit pa talaga. Maraming beses ko pong na-share dito sa iRadio na mga blessings paulit-ulit. Hindi ako makapaniwala talagang ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon kapag siya ang inuna natin. Siksik, liglig, umaapaw po na blessing ang ating mga kamtan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Batiin muna natin yung mga nag-check in. Kanina dito si Ed, Marilo Alvarado na Pures, Joyce Mendoza, Glenda May, at si Pastor Anton Umel. Ayan. Hello, Pastor. Kumusta po kayo, Pastor? Ayan, Pastor. Yan, susunod natin mga guest natin dito yan. Okay, time to go. Aga natin natapos? Yes, very good. Medyo para makapagpahinga ng mas maaga ng konti. Mga 12 minutes lang naman. Pero siyempre, importante pa rin yun. Para sa ating mga viewer din naman. Para makapagpahinga din. Magawa nila yung mga dapat nila. At sila yung manananghalian na. Oo. Okay. Magsusundo pa ng mga, maghahatid pa ng mga... sa school, yung mga bata. Oo. Alright, time to go, guys. Ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. See you again tomorrow. At ingat-ingat po sa inyo lahat dyan. God bless po sa inyo. Miss you, Mama. Bye. Chup-chup. Mama, chup-chup. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin.
walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo. This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.